on the 25th of December. Bakit hindi December 25 ang kapanganakan ni Jesus? Ang Pasko tuwing December ay isang mahalaga at nakasanayan ng kultura at tradisyon sa buong mundo, maging ng maraming Filipino at mga bansang Katoliko. Ito ay pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan bilang pagdiriwang ng kapanganakan di umano ni Jesus. Ngunit batid ng karamihan na hindi lahat ng tao ay nagdiriwang ng Pasko, hindi lamang dahil sa magkakaibang paniniwala, kundi dahil na rin sa mga ebidensyang nagtuturo na hindi naman nakasaad sa Biblia ang eksaktong kaarawan ni Jesus. Kaya marami ang nagtataka at nagtatanong, kailan at paano nga ba nagsimula ang Pasko? Saan nakuha ang ideya ng Christmas? At ano ang kwento sa likod ng December 25? Kasaysayan ng pinagmulan ng Pasko tuwing December 25? Yan ang ating aalamin. Ang mga Katoliko at iba pang mga tao o samahang pangrelihiyon ay nagdiriwang ng Pasko tuwing December 25 dahil sa paggunita ng kapanganakan di umano ni Jesus. Pero ayon sa Biblia, wala naman talagang eksaktong araw kung kailan isinilang mismo si Jesus at wala rin tayong mababasa na itinuturo na mag-celebrate tayo ng kapanganakan ni Jesus dahil si Jesus nga mismo at ang kanyang pamilya ay hindi naman nagse-celebrate ng birthday niya taon-taon. At bukod dito, bakit natin napatunayan na hindi December ipinanganak si Jesus? Ayon sa Lucas chapter 2 verses 8 to 11, isinilang si Jesus ng gabi sa Bethlehem at may mga pastol na nagbabantay ng kanilang tupa sa labas. Ang winter sa Israel ay nagsisimula mula December hanggang March, kaya hindi pwede na sa mga buwan ng winter o December ilalabas ng mga pastol ang kanilang tupa at sila ay magbantay sa panahon ng winter o napakalamig na panahon. Kaya saan nagmula ang paniniwalang birthday di umano ni Jesus ang December 25? Here is the story. Kapag winter solstice noon, ang mga bansa sa Northern Hemisphere ay merong holiday na ginagawa. Sa Scandinavia, ipinagdiriwang ng mga Norse ang Yule tuwing December 21, ang umpisa ng winter solstice hanggang January. Sila ang nagdadala ng malalaking kahoy at sinusunog ito sa kanilang bahay. Magsasaya ang mga tao at magsasalo-salo sa harap ng bonfire hanggang sa maubos ang malaking kahoy dahil sa napakahalaga sa kanila ng liwanag mula sa apoy. Sa Germany, ipinagdiriwang ng mga tao ang paganong Diyos na si Odin sa panahon ng midwinter holiday. Takot ang mga Aleman dahil sa paniniwalang naglalakbay si Odin sa kalangitan tuwing gabi upang obserbahan sila. Pagkatapos ay magpasya kung sino ang mamamatay. Dahil sa kanyang presensya, marami ang nagsistay sa loob ng kanilang mga tahanan tuwing katapusan ng Desyembre. Samantala, sa Roma, kung saan hindi gaanong matindi ang taglamig kumpara sa mga lugar sa norte, ipinagdiriwang ang Saturnalia, ang pista para kay Saturn, ang diyos ng agrikultura ng mga Romano. Simula sa linggo bago ang winter solstice, ang Saturnalia ay isang panahon ng kasiyahan kung saan sagana ang pagkain at inumin. Sa loob ng isang buwan, binibigyan ng pansamantalang kalayaan at itinuturing na pantay-pantay ang mga alipin. Isinasara ang mga negosyo at paaralan upang ang lahat ay makasama sa kapistahan. Ang Saturnalia ay selebrasyon ng paniniwalang paganong Romano na kapag sumasapit ang winter solstice, ang pagano ay merong paniniwala tungkol sa polytheism, na ang kahulugan ay ang paniniwala sa maraming mga Diyos. Kaya mapapansin ninyo na napakarami talagang kinikilalang Diyos ng mga Romano o tinatawag pa nga ng iba na Roman mythology na ginaya naman ng mga Grigo or Greek mythology. Sa panahong malapit na ang winter solstice, ipinagdiriwang ng mga Romano ang kaarawan ni Mithra, the god of sun, tuwing December 25. Para sa ilang mga Romano, ang kaarawan ni Mithra ay pinakabanal sa araw ng taon. Bukod kay Mithra, sinasamba rin ng mga pagano sa panahong ito ang Diyos ng araw na kinikilala nilang si Sol Invictus. Kaya napapansin din natin sa iba't ibang larawan ng mga kinikilalang Diyos ng mga Romano na di nawawala ang simbolo ng araw at maging sa mga likuran o ulunan nila hanggang ngayon. At nang dumating ang ika-4 na siglo, nagpasya ang mga opisyal ng simbahang Romano na gawing holiday ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Subalit,
Sa kasamaang palad, hindi nabanggit sa Biblia ang araw ng kanyang tiyak na kapanganakan. Sa kabila ng ilang mga patunay na ang pagsilang ni Jesus ay hindi December, ay posibleng naganap sa panahon ng spring dahil bakit nga naman magpapastol ng tupa ang mga pastol sa gitna ng taglamig? Ganoon pa man, pinili ni Pope Julius I ang araw ng December 25 ang maging kaarawan ni Jesus dahil para sa simbahan, ang pitsang ito ay layuning tanggapin at pag-isahin ang mga tradisyon ng paganong pista ng Saturnalia. At matatandaan natin ito rin ang birthday ng Diyos ng mga Romano na si Mithras, na itinuturing din nilang Diyos ng araw. Ang kapanganakan ni Mithras na December 25, binago nila sa kapanganakan ni Jesus. Ibig sabihin, ang konsepto ng pagdiriwang ng December 25 ay nagmula pala sa paniniwalang Romano. Simula noon, ang paniniwalang December 25 na kaarawan di umano ni Jesus kumalat na sa iba't ibang lugar. Sa Egypt noong 432, sa England sa huling bahagi ng ika-6 na siglo at sa iba't ibang lugar ng mundo. Sumilang ang paniniwala tungkol sa Pasko ng mundo. Pinaigting ng mga leader ng simbahan ang pagkakataon na mahalin ng mga tao ang Pasko. Mahalaga din sa mga taga-norte ang puno ng evergreen tree or fir tree dahil sa kabila ng kondisyong napakalamig kapag winter solstice, nananatili pa rin itong buhay. Kaya ang ibang mga tao dito ay binubunot ang puno dahil naniniwala sila na may buhay ang fir tree at ang punong ito ay nilalagay nila sa kanilang mga bahay at nilalagyan ng ilaw sa pinakaitaas nito. Pinaniniwalaan na ang fir tree ang pumoprotekta sa kanila dahil sa panganib ng winter at dito nagsimula ang tinatawag nila ngayong Christmas tree. Tuwing Pasko, ang mga tao ay dumadalo sa simbahan. Pagkatapos ay pumupunta sa maingay at masiglang karnabal na pagdiriwang katulad ng kasalukuyang Mardi Gras. Taon-taon, ang mga mahihirap ay pupunta sa mga bahay ng mayayaman at hihingi ng kanilang pinakamasarap na pagkain at inumin. Kung hindi susunod ang mga may-ari, malamang naguguluhin sila ng kanilang mga bisita. Dagdag na rin na ang pumunta kay Jesus nang isilang siya ay hindi 3 kings o 3 hari na sila Melchor, Gaspar at Balthazar na pinangalanan ng kasaysayan, kundi mga pantas or wise men at hindi matiyak kung 3, basta marami o mga pantas ang sabi sa Mateo 2:1-2 upang sambahin nila ang Misaya. Nananatili na iginagalang natin ang mga tao sa kulturang kanilang nakasanayan sa Kapaskuhan. Ginawa namin ang videong ito upang ihatid kung ano ang katotohanan at kasaysayan sa likod ng pagdiriwang ng December 25. Dahil the truth shall set you free. Mas maigi pa rin na kahit hindi Disyembre ay magbigayan, magpatawaran, magtulungan at may kapayapaan. Dahil yan ang tunay na diwa ng totoong Pasko. Ikaw, ano ang masasabi mo na ang kasaysayan mula sa Pasko tuwing December 25 ay mula pala sa paniniwalang pagano? At ano ang madalas mong ginagawa tuwing December 25? Nagdiriwang ka rin ba? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at happy holidays!